Magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. At ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Mari nating palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang mahal ng Panginoon. Tayo po'y dumalangin muna sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sama-sama tayong mga kapatid. Hingin natin ang patnubay ng ating pinakamamahal ng Panginoon upang tayong lahat ay pagpalain, mga minamahal. Hallelujah, ng kanyang mga salita. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi bumibigo sa aming mga panalangin. Mahal na Panginoon, sapagkat kami mga tunay mong anak, o Diyos. Mahal na Panginoon, salamat po sa panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda. Dakilang Diyos, narito kami, yung pinagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa mga salita mo, mahal na Panginoon, o Diyos. Mahal na Panginoon, maging sa masaganang pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng mambanal, aming pinasalamatan po. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa lugar na ito, Ama. Mahal na Panginoon, pagpalain mo nawang yung mga anak ko, Diyos, sa ganang akin wala akong magagawa. Dakilang Diyos, gabayan mo po ako, Amang Banal, yung lang isa ng nasalita, mahal na Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus, we pray, God, hallelujah. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. God bless you po. Purihin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bagong lahat ay nais kong mga pagpaabot ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Mga minamahal at mga kapatid, aking din pong binabati, mga minamahal. I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wildo Estrada Almeda. Amen. Propeta natin, dakilang Diyos. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. At ganon din po, mahal, patuloy nating inaalaala, the beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. At mga minamahal din natin malimutan ang kanila po mga turot aral sa atin, mga kapatid. Amen. At sa aking mga kamang gagawa, sa lahat ng ating mga elders, sa lahat ng ating mga preachers, sa lahat po ng ating minamahal na mga awit manunugtog, at sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran sa lugar na ito, minamahal, at ganoon din po sa mga baguhan kung meron man, at sa lahat ng ating viewers, minamahal, here and abroad, mga kapatid, tayo pong lahat ay sama-sama, minamahal, sa mga salita ng mahal na Panginoon. Aklat po ng Mark chapter 11 verse 24, mga kapatid, ganito po ang nakasaad sa talatang ito. Book of Mark chapter 11, verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Amen. Amen. Ayon sa Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magpala sa kanyang salita, mga kapatid. Amen. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them. Believe that ye receive them. Amen. Hallelujah. And ye shall have them. Believe and receive, mga minamahal, yan ang ating title. Believe and receive. Amen. Manampalataya ka, mga minamahal, at tatanggapin mo. Say praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, maaring ang ilan sa atin o marami sa atin na tayo po ay bumilang na ng maraming taon, mga minamahal, maraming buwan na yung ating mga panalangin ay wala pa rin pong katugunan, mga kapatid. Amen. Kaya mga minamahal, pakinggan po natin ang ating pong aralin sa umagang ito. Purihin ang mga Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kung sisimulan po natin, mga kapatid ko, sa creation, doon po sa Genesis, sa paglikha ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa mundo. Ano po?
ang nilikha ng dakilang Diyos, mga minamahal, inuna niya na kanya pong nilikha ay lahat ng nakikita natin sa mundo, mga kapatid. Lahat, mga minamahal, dagat, lupa, mga minamahal, buwan, araw, pananim, mga hayupan, mga isda, mga kapatid, lahat yan, inuna na pong nilikha ng dakilang Diyos yan. Huli na po niyang nilikha ang tao. Amen. Ika-7 araw, mga minamahal, nagpahinga ang dakilang Diyos. Ika-6 days, mga kapatid, doon niya nilikha ang tao, si Eva at si Adan, mga kapatid. So, mga minamahal, lahat ng bagay dito sa mundo na nakakamtan po ng tao, mga kapatid, ay dahil lang po yan sa biyaya ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil lang po yan sa grasya ng mahal na Panginoon. At lahat po ng kailangan ng tao sa mundo, mga minamahal ko, ay unang inihanda ng dakilang Diyos, mga kapatid, yung mga pangangailangan ng tao. Huli na si Adan at si Eva na kanyang inilikha, mga kapatid ko. So lahat po ng bagay na nakikita natin ngayon sa mundo, mga minamahal, tapos na. Ginawa na ng dakilang Diyos yan. Lahat ng bagay na ginawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng ginawa ng ating mahal na Panginoon para sa kapakanan po ng tao yan. Para sa kabutihan natin yan, mga mahal. Amen po ba? So kailangan po natin ang kinin yan. Ang kinin na po natin, i-declare na po natin sa buhay natin, mga minamahal ko, para sa ating lahat yung pangako ng dakilang Diyos. Hindi po sa kung kanino pa man, mga mahal, para sa tao po ang pangako ng mahal na Panginoon. So magsimula na po tayong magtiwala sa dakilang Diyos ngayon. Amen. Mga mahal, napakaganda, mga kapatid ko, nung aking mapagtanto. Oo nga pala, mga mahal. Nilikha ng dakilang Diyos lahat ng bagay. Langit, lupa, dagat, isda, hayop, mga pananim, mga forest, mga minamahal, yung liwanag, yung dilim, mga kapatid, nilikha na ng mahal na Panginoon. Mga mahal, hinduli na yung tao. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, wala pa man yung tao, inihanda na ng dakilang Diyos yung pangangailangan ng tao. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, may mahal? So ngayon, mga kapatid ko, paano natin makakamtan yung mga pangako ng dakilang Diyos na yan, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng iyong pananampalataya. Sa pananampalataya po natin, may mahal, matutupad ang mga pangako ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kaya bago ka pagpalain ng dakilang Diyos, mga minamahal, i-check muna niya kung may pananampalataya ka. Amen? Praise the Lord! Kung makikita po ng dakilang Diyos na karapat-dapat ka nang tumanggap ng blessing, mga minamahal, sa pananampalataya mo, mga kapatid, ibibigay niya yan. Tingnan natin yung example, Matthew chapter 9, verse 27 hanggang 29, mga kapatid. Matthew chapter 9, verse 27 to 29. And when Jesus departed thence, 2 blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So yung bulag, mga kapatid ko, itong mga bulag na ito, mga kapatid, ay lumapit sa dakilang Diyos natin. Sabi ng dakilang Diyos, Believe ye that I am able to do this? Naniniwala ba kayo na magagawa kong pagalingin kayo? Tingnan natin sa Tagalog po, mga mahal, ang talatang ito. Napakaganda. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 29. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nagsisigaw at nagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw ang anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisimpalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi na sa kanya, Oo, Panginoon. Na makagayoy kanyang sinipo ang mga mata nila na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Amen. Say praise the Lord. Nananampalataya ba kayo? Believe ye that I am able to do this? Nananampalataya ba kayo na magagawa kong ibigay ang inyong hinihingi?
Sabi sa dalawang bulag, ano hinihingi nila? Kagalingan, mga minamahal sa kanilang pagkabulag. They said unto him, Yes, Lord. Sabi po ng verse 29, Then touched he their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. Amen. Ayon sa inyong pananampalataya, yun ang mangyari sa inyo. Lahat magsabing, Praise the Lord. So mga minamahal, sabi rito, ayon sa inyong pananampalataya, yun ang mangyari sa inyo. Yan po lagi ang pinapangaral ng ating beloved honorable pastor natin. Mga minamahal, ang katugunan ng dakilang Diyos kasi mga kapatid ko, meron pong instant, merong gradual. Sabi ng ating beloved honorable pastor, mas maganda yung gradual kaysa sa instant. Kasi kadalasan, pag pinagaling ng mahal na Panginoon instant, hindi na bumabalik para maglingkod. Kaya mas maganda yung gradual, unti-unti. Ayon sa sukat ng iyong pananampalataya, doon ka tatanggap ng kagalingan. Lahat magsabing, Praise the Lord. O mahal, saan galing ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-absent. Lagi kayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Para nang sa ganun, hindi nakawin ng dyablo ang inyong pananampalataya. Dahil kung wala ka ng pananampalataya, sabi ng Bible, mga mahal, for without faith, it is impossible to please God. Hindi ka na makapaglingkod, mga minamahal sa dakilang Diyos, kapag wala ka ng pananampalataya. Amen ba? Kaya itong dalawang bulag na ito, mga mahal, according to your faith, be it unto you. So kung gaano ang sukat ng pananampalataya mo, doon kikilos ang dakilang Diyos sa buhay mo. Amen po? Kapag may nakita kang mananampalataya, mga minamahal, matagal ng mananampalataya, ay hindi pa po pinagpapala ng mahal na Panginoon, mga mahal. Ang problema po nasa Kanya. Mga kapatid, wala po sa iba. Baka hindi talaga siya, mga minamahal, naglingkod ng maayos. Amen ba? Kasi lahat po ng pangako ng mahal na Panginoon, sa ating lahat yan. At hindi kailanman nagkakait ang dakilang Diyos, mga minamahal sa Kanyang mga ipinangakong pagpapala sa atin. Amen. Kaya kung gaano ang sukat ng pananampalataya natin, doon kikilos ang Diyos sa atin. At ito pa, mga mahal, ang napaka-importante, dapat po nating bantayan. Mga mahal, Numbers chapter 14, verse 28, mga kapatid. Basahin natin. Book of Numbers, chapter 14, verse 28. Say unto them, As truly as I live, said the Lord, as ye have spoken in my ears, so will I do to you. Amen. Amen. Tagalog. Ayon sa bilang 14, versikulo 28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Anong sabi mo yun, mahal? Tunay, mga minamahal, nasaan yung Tagalog natin? Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig. Ulitin ko. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Kaya huwag kang magbabanggit, mga mahal, sa bibig mo ng anumang kahirapan. Nakikinig mo ba kayo? Huwag tayong magbabanggit sa bibig natin, mga mahal, na anumang hirap, mga kapatid. Kahit na mga minamahal yung pagod na ako, mga minamahal na ayoko na, o mahal, ang hirap ng buhay. Mga kapatid, huwag daw. Kasi sabi ng nabasa nating talata, kung ano yung lumabas sa bibig natin, yun ang gagawin ng dakilang Diyos sa atin. As you have spoken in mine ears, so will I do to you. Amen. Dapat, mga minamahal, puro blessing. Amen. Kahit sa anak mo, mga minamahal, huwag mong sabihin sa anak mo, napakabobo mo talaga. Wala ka talagang wala kang pakinabang. Wala. Mga minamahal, huwag po. I-bless mo yung anak mo. Amen ba? God bless you, anak. Amen. Tuloy-tuloy ang paglilingkod natin, anak. Amen. Mabait ang dakilang Diyos sa iyo, anak. Matalino ka. Amen ba? Praise the Lord. May espiritu ka ng Diyos. Kaya mo yan. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga ibahan. So ulitin ko po,
huwag tayong magbabanggit sa ating mga bibig ng anumang kahirapan dahil yun po ang gagawin ng dakilang Diyos sa buhay natin. Pinag-uusapan natin dito mga minamahal yung faith. Hindi ka tatanggap ng pagpapala sa mahal ng Panginoon kung walang kalakip na pananampalataya. Sabi nung ating nabasa kanina, according to your faith. Mga mahal, ayon sa iyong pananampalataya, yun ang mangyari sa iyo, mga kapatid. Ano ba ang opposite ng faith? Sa pagkaalam natin, mga minamahal ko, ano ba ang opposite ng faith? Nang sa ganun, makapag-ingat po tayo. Ang opposite po ng faith ay doubt. Amen? Doubt. Kapag meron ka nitong mga tumayin mahal, wala ka ng faith. Opposite ng faith, doubt, fear, unbelief, uncertainty. Amen? Praise the Lord. At meron pa akong isang alam mga minamahal, opposite ng faith, mga kapatid. Baka hindi po natin alam yan. Mga minamahal, yan po yung nasa Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang isa pang opposite ng faith is what you see, mga minamahal. Ano ba ang mga minamahal ko ang opposite daw ng faith, mga kapatid ko? The opposite of faith is what you see. Yan ang opposite ng faith. Yung opposite ng faith, kung ano yung nakikita mo, doon ka lang naniniwala. Yung bagay na hindi mo nakikita, hindi mo na pinaniniwalaan. Amen. Tingnan natin ang Hebrews 11:1, mga inmahal. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklatang Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na inihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang opposite ng faith, mga minamahal na sinabi ko sa inyo, is what you see. Amen ba? Mga minamahal, ang batayan po ng sanlibutan, batayan po ng mga unbeliever, mga minamahal, ay what you see. Kung ano yung nakikita nila, mga minamahal, yun lang ang paniniwalaan nila, mga kapatid. Pero sa atin, mga minamahal, sabi ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan pala ang pananampalataya. Ang pananampalataya pala, mga minamahal, hindi nahahawakan, hindi nakikita. Amen ba? Inaasahan, mga kapatid. Kaya nga kung mga minamahal, isali natin yung pong nangyari sa mga Israelita, mga kapatid. Yung mga Israelita, nung sila po'y nakalaya, mahal sa Egypt, paglabas nila sa Egypt, hinabol sila ng mga Egyptian para ibalik muli, mahal sa Egypt. At habang sila po'y naglalakbay, patuloy silang hinahabol ang mga Egyptian, mahal. Ang Israelita, ang nakikita ng kanilang mga mata, mga kapatid, ay Red Sea. Sila po ay nakarating sa gilid ng Red Sea. At titingnan nila yung likod nila, mahal, nandyan na yung kanilang mga kaaway, mga kapatid ko, nakakabayo, nakakarwahe, mga kapatid, ang bibilis nila. Kaya takot na takot ang Israel, mga minamahal ko. Pero mga kapatid, may ginawa ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa pangunguna ni Moses. Basahin natin, mga kapatid. Exodus chapter 14, verse 13 and 14, at itatalo natin sa 16, pagkatapos ay 20 and 22. Book of Exodus chapter 14 verse 13 and 14 and 16 and 21 and 22. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, Amen. which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you and shall hold your peace. Yes, okay. 16. But lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. 21. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand
and on their left. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tagalog, beloved. Ayon sa Exodus 14, 13, 14, talon sa 16, 21, 22. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi pa ninyo uli makikita magpakailanman. Amen. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Thank you, Jesus. 16. At itinaas mo ang inyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. 21 hanggang 22. At iniutos ni Moises at inuunat ni Moises ang kaniyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi. Amen. Hallelujah. 22. At ang anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig na naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, napakaganda ng verse 13, mga kapatid ko. Sabi ni Moses, stand still. Nakita ng Israel, mga minamahal, ang lawak ng Red Sea. Wala na silang madadaanan, wala na silang tatakbuhan, mga minamahal. At yung likod, mga kapatid, kung titingnan nila, naghahabol yung mga Egyptian, mga kapatid ko, seeking Pharaoh. Takot na takot sila, pero sabi ni Moses sa verse 13, stand still and see the salvation of the Lord. Amen. Tingnan nyo, masdan nyo ngayon ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Amen. Iniunat yung kanyang tungkod, mga mahal, at kanyang itinuro sa dagat, mga kapatid ko, sa Red Sea, nahawi po ang dagat. Sabi ng nabasa natin, mga mahal, naging highway ang dagat na tuyong-tuyo, mga kapatid ko. Amen. At doon dumaan ang mga Israelita. Imagine, mga Israelita, mga kapatid ko, yung kanilang mga kariton, yung kanilang mga hayupan, mga buntis, yung kanilang mga hayupan, mahal, yung matatanda ng mga Israelita, mga kapatid, ang babagal ng kanilang lakad. Kung ikumpara sa mga kabayuhan, ikumpara sa karwahe, mahal ng mga Egyptian, mga kapatid ko, wala talaga silang kawala, mga kapatid ko. Hindi sila makatakas talaga. Pero sabi ng Bible, mahal, ang dakilang Diyos, nagbigay siya ng kanyang angel, mga kapatid, upang magbantay sa kanila sa pagitan ng Israelites at ng Egyptian. Mga mahal, nagtataka sila, bakit hindi nila maabot-abutan ang Israelita? Mga mahal, bakit? Sapagkat ang proteksyon nila ang dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, kung sa una titingnan po ng Israel, mga kapatid ko, wala na pong lusot. Wala na po silang takas. Red Sea ang nasa kanilang harapan. Mga mahal, ngunit, mga kapatid ko, kapag nagtiwala ka talaga sa propeta ng Diyos, mga kapatid, gagawin ng dakilang Diyos yung bagay na imposible na posible. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. So believe, mga mahal, maniwala ka, manampalataya tayo, magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. At anuman ang ating hingin sa dakilang Diyos, tatanggapin natin yan. Amen? Believe and receive, mga minamahal. Dapat ang pananaw ng mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, habang ikaw po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal, beyond the visible. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Dapat ang ating pananaw beyond the visible, mga kapatid. Yung nakikita nating literal, mga mahal, lagpasan mo pa yan. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, mabait ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, mga minamahal,
Nagkaroon tayo ng access, mga kapatid ko, makatawag sa mahal na Panginoon. Nagkaroon po tayo ng access, mga minamahal ko, na tayo po'y pakinggan ng dakilang Diyos dahil sa ating pananampalataya. At number 1, dahil sa grasya, dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon. Romans chapter 5, verse 2, may mahal, basahin natin. Romans chapter 5, verse 2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. By whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Alam niyo, mga mahal, kapag binigay ng dakilang Diyos yung kanyang grasya sa iyo, sa akin, kapag binigay ng dakilang Diyos yung kanyang grasya sa tao, mga minamahal, ibig sabihin, inilaan siya ng dakilang Diyos sa pagpapala. Kapag dinala ka ng dakilang Diyos sa kanyang gawain, mga minamahal, sa lugar na ito, ibig sabihin, inihanda ng dakilang Diyos yung pagpapala sa iyo. Amen. Alam niyo ba kung bakit tayo nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Dahil sa biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil sa ating kakayanan. Hindi dahil sa ating mga minamahal schedule. Hindi po. Hindi dahil sa ating mga minamahal ko kasipagan, kasigasigan. Hindi po. Biyaya ng mahal na Panginoon. Kaya tayo nakakadalo. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Kaya inuulit ko, kapag binigay ng dakilang Diyos sa iyo, mga minamahal, yung kanyang grasya, inilaan ka ng dakilang Diyos sa pagpapala. Grace, mga minamahal, na ikaw po'y makapagsamba. Amen? Grace, mga minamahal, para makagawa ka sa gawain ng dakilang Diyos. Sino tayo para utusan ng mahal na Panginoon? Sino tayo, mga minamahal, para makabahagi sa gawain ng mahal na Panginoon? Amen ba? Grace para makapagbigay ka sa gawain ng dakilang Diyos. Amen? Grasya para tawagin ka ng dakilang Diyos para gamitin niya sa kanyang gawain. Amen ba? Kaya minsan, mga minamahal, yung iba, mga kapatid ko, pinagsasawaan na po yung kanilang mga ministry sa loob ng church. Yung iba, mga minamahal, kusang nag-step down, mga kapatid. Yung iba, kusang bumababa, mga minamahal, sa pulpito. Mga minamahal, hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan gaano kahalaga yung calling ninyo sa mahal na Panginoon. Amen? Alam nyo, dito, mga minamahal, nung panahon namin, mga kapatid ko, doon po sa pastoral house, mga kapatid, meron mga minamahal, magpasting pa sila ng 40 days para lang matanggap sila ng ating beloved honorable pastor maging full-time worker. Grabe yan, mga mahal. Pero merong tinatanggihan ang mahal na pastor, mga kapatid, para maging full-time. Meron, mga minamahal, magpasting sila ng 21 days para makaawit lang, mga mahal, sa pulpito, sa banal na pulpito. Ganun kahalaga yung ating mga ministry. Amen? Sila yung mga nakakaunawa ng husto, mga mahal. Alam nila, mga kapatid, nababasa nila sa Bible, mga mahal, gaano, mga kapatid, kahalaga yung gamitin ka ng mahal na Panginoon. Amen? O minsan, mga minamahal, matitisod na yung iba, mga kapatid. Hindi na ako kakanta. Hindi na ako, bababa na ako. Mga mahal, hindi po natin naintindihan ang Word of God. Amen? Praise the Lord. By whom also we have access by faith into His grace, sabi rito, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Grasya lang ng mahal na Panginoon yan, kaya nandito tayo. Kahit mga minamahal kami, nakakatayo kami sa pulpit dahil sa grasya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Awa, mga kapatid, maunawaan natin, mga minamahal. Yung iba nga, mga kapatid ko, umaawit na. Gusto pang, mga minamahal, ano pa ang duty ko? Gusto ko pa ng duty.
Amen ba? Nagigigil sila mga mahal. Bakit? Kasi pag ginagamit ka ng mahal na Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, napaluluguran mo ang mahal na Panginoon, napaglilingkuran mo siya mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating beloved parents in the Lord, alam nyo ba? Mga anak, sabi niya, yung inyong mga uniforming yan sa inyong mga awit, maging adult choir, youth choir, finest choir, may mahal sabi niya, huwag niyong ipagtrabaho yan. Huwag niyong isuot yan pag kayo namimili sa palengke. Huwag niyong ipapambahay yan sapagkat ang mga damit na yan ay sagrado sa mahal na Panginoon. Nilangisan ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya mga mahal, kapag sinuot mo yan, mga kapatid ko, may kakaiba eh. May kakaibang nararamdaman ka, mga kapatid, kapag nasuot mo yan. Amen ba? Mga mahal, nandun, mga kapatid ko, yung anointing. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. So we thank God for His grace, mga kapatid. Amen? Dapat tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon, mga mahal. Praise God. Narinig ko mga kapatid ko ang isa nating kasama at ating beloved preacher, mga mahal dito. Ang isang patotoo mga kapatid na kung saan ay mga mahal, talagang beyond the visible eh. Mga kapatid. Merong sa isang outreach natin mga minamahal, nandun yung kanilang mga loved ones. Mga kapatid ko, mga seaman yon mga kapatid. Meron silang project, mga mahal, na kahit hindi sila sinasabihan ng mga nangunguna ron, mga kapatid ko, ay kusa sila. May mahal na tumutulong sa gawain ng mahal na Panginoon. May mahal yung ATM, mga kapatid ko, na ayon sa kwento sa akin, mga kapatid, yung ATM na yun ay ginagamit. May mahal nagpapadala yun monthly ng 20,000 something. May mahal para sa tithe offering yata yun, mga kapatid ko. Mga minamahal, nung time na yun, mga kapatid, ay nag-usap-usap sila, mga minamahal, at sila po ay tumulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang itinulong nila, mga minamahal, 30,000 lang, mga kapatid. 30,000. Alam niyo ba, mga minamahal ko, pagka-tulong nila ng 30,000, at nung kanilang tinian yung ATM, mga minamahal ko, ang laman, alam niyo kung magkano, mga kapatid ko? Ang laman, 840,000. Ang laman. Grabe, ang mahal na Panginoon, mga mahal. Kulang-kulang 1 million, mga kapatid ko. Mga mahal, inalam nila mga kapatid sa bangko, okay naman yung pera, mga mahal. Amen? Ganon magpala ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, kapag tumulong ka, mga minamahal, kapag ikaw po, mga kapatid ko, ay nakiisa sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi mo hinahanap, mga minamahal ko, hindi mo dinidikta kung saan gagamitin yan, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, lahat yan ginagamit for the glory of God. Amen? Praise God, mga minamahal. Makikita mo ang himala ng dakilang Diyos natin. Amen ba? Praise the Lord. Tingnan nyo yung John chapter 14, verse 14. Mga minamahal. John 14, verse 14. Book of John chapter 14, verse 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Amen. Amen. Kahit Tagalog po. Ayon sa 1:14, versikulo 14. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yun ang aking gagawin. Amen. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Sinungaling ba ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Hindi niya tutubarin yung kanyang mga pangakong ito. Amen? Eh kung minsan, mga minamahal, nakakalimutan natin yung mga talatang ito, mga kapatid, inuunahan tayo ng doubt. Nauunahan tayo, mga minamahal ko, ng unbelief. Amen? Parang wala nang pag-asa, mga minamahal. Wala na, ganito na lang ako. Wala nang tutugon sa aking panalangin. Basta dalo lang ako ng dalo, okay na yon. Mga minamahal, para makita lang na nag-church ako, mga kapatid, hindi pwede yon. May mga kinakailangan alamin natin yung kanyang mga pangako. Sabi niya, if ye shall ask anything in my name, anuman ang hingin mo sa pangalan ng mahal na Panginoon, gagawin niya yun. So sa pagtawag natin sa dakilang Diyos, dapat isang pangalan lang ang tatawagan natin. Dapat, mga minamahal ko, paghingi mo sa dakilang Diyos, huwag mo nang isasama yung pangalan ni Maria, ni Pablo, ni Pedro. Amen ba?
Isang pangalan, sapagat isang pangalan lang binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Amen ba? Kaya huwag mong hayaan, mga minamahal ko, huwag mong hayaang maniwala yung isip natin, yung puso natin sa mga bagay na imposible. Huwag mong hayaan, may mahal, yung isip mo, yung puso mo, na maniwala, mga minamahal, na imposible. Wala nang magagawang solusyon sa problema ko, Brad. Wala na. Bagsak na ako. Hopeless na ako. Huwag, mga minamahal. Huwag kang titingin sa problema mo. Huwag kang titingin sa sakit mo. Tingnan mo yung ginawa ng dakilang Diyos sa krus para sa iyo. Amen? Tingnan mo, mga minamahal, yung kanyang paghihirap sa krus para sa iyo. Nasabi ng Bible, by His wound, we are healed. Hindi lang physical yan. Pagagalingin ka niya, mga mahal, sa material, sa financial, physical, higit sa spiritual na bagay. Amen ba? So tingnan mo, mga mahal, yung posibleng gagawin ng dakilang Diyos na yung pinaglilingkuran through your prayer. Amen. Look at the finished work of dear Jesus kung may hinihingi ka sa Kanya. Amen ba? Minsan, mga minamali, paalala mo sa mahal na Panginoon kapag nanalangin ka, O dakilang Diyos, mahal na Panginoon, hindi po ba pangako niyo, O Diyos, sa John chapter 14, verse 14, ganyan ang dapat manalangin. Dapat ibalik mo sa mahal na Panginoon yung kanyang mga pangako para maalala niya, mahal. Para makita ng mahal na Panginoon, mga kapatid, na yung puso mo pala mayroong mga salita ng Diyos na mga pangako ng mahal na Panginoon na iniingatan mo siya. Amen? Pinakiingatan mo. Mahal na Panginoon, hindi po ba sinabi mo sa John chapter 14, verse 14, na anuman po ang hingin namin sa iyong pangalan, ibibigay mo sa amin. Amen? Kinikilabutan ako, mga mahal. Amen? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. At talatang ito, John 14:14, mga minamahal, meron patutuong narinig ako dito, mga kapatid. Kapatiran natin sa Bicol, mga mahal, baguhan pa siya. At siya po, siguro ng mga 2 years pa lang siya sa mahal na Panginoon, or 1 year, mga mahal. Sa hirap po ng buhay, mga kapatid, mag-a-abroad siya. Magtatrabaho sa abroad. Mga minamahal, nasa Bicol siya at wala na po siyang pera, mga mahal. Naisip niya yung kanyang mother, mga kapatid, nasa Manila. Pupuntahan niya. At siya po, mga minamahal, ay hihiram ng pera sa kanyang nanay, mga kapatid, para baon niya pa-abroad. Approved na po siya, mga mahal, paalis na lang. So mga kapatid, yung kapatid niya, mga mahal, sa Bicol, hiniram naman niya yung kotse doon sa kapatid niya. Mga mahal, nung kanya pong i-drive na, mga kapatid, wala na siyang pera talaga, mga minamahal. I-drive niya, nakita niya, empty ang kotse. Walang gas. Mga minamahal, na nalangin siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, wala po akong ganong kabisado sa iyong mga salita. Meron lang po akong kabisado na yung mga salita, 2. Yung pong John chapter 14, verse 13 and 14, sabi niya, mga minamahal. Sinasabi niya sa mahal na Panginoon yung kanyang sauladong mga talata, mga kapatid ko. Sabi po ng talatang ito, sabi niya, ang natatandaan ko lang po na mga salita mo at pangako mo, O Diyos, sa John chapter 14, verse 13 and 14, sinabi mo po, anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon aking gagawin upang ang amay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko ay yaon ang aking gagawin. Bago niya idalangin yon, mga minamahal ko, tiningnan niya talaga, sinukat niya doon po sa takip, mga mahal, ng tangke, wala talagang laman. Kahit po yung gauge niya, mga kapatid, nasa letter E. Alam niyo, yumuko siya, mga mahal. At yun pong panalangin niya, yung 2 talatang yon. Sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw po mag-provide ng aking pangangailangan para ako po'y makapagbigay sa iyong gawain. In Jesus' name, sa panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. In the mighty name of Jesus, I pray, in Jesus' name. May mahal, pag-angat ng kanyang mukha, mga kapatid, nakita niya yung gauge, nasa F. Praise the Lord!
Praise the Lord! May imposible ba sa dakilang Diyos? Amen? Hallelujah. Ganyan kabait ang mahal na Panginoon mo, mahal. Praise God. Kaya kung may problema ka ngayon, huwag mong tingnan yan, mga kapatid. Madidepress ka. Kung may sakit ka ngayon, mahal, huwag mong tingnan yan. Madidepress ka lang. Mahal. Nandyan na yan eh. Mga kapatid, ang gawin mo mga minamahal, tingnan mo yung mabuti sa mahal na Panginoon. Tingnan mo yung kanyang kabutihan. Tingnan mo yung kaya pang gawin ng dakilang Diyos sa iyo. Mahal. Amen? Praise the Lord. Look at the finished work of this Jesus sa cross of Calvary. Pag may hinihingi tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tingnan mo yung kanyang kabutihan. Siya lang ang merong stubborn love. Amen? Siya lang mga minamahal ko ang Diyos, mga kapatid, na mahabagin sa atin. Praise the Lord. And people that live by faith will always have a good report. Lahat ng Kristiyano, mga minamahal, na nabubuhay sa pananampalataya, mga kapatid ko, meron silang mga patutuo sa buhay. Amen? Eh, mga minamahal, sabi ng ating beloved honorable pastor, kapag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, count your blessing, name them one by one. Yung mga nagdaang mga blessing mo, yung unang nakilala mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, yung tamis ng kanyang pag-ibig ng unang, mga kapatid, at sabihin mo man sa iyong panalangin, O Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? You're the same yesterday, today, and forever. Amen ba, mga kapatid? Kung gaano katamis ang iyong presensya nung una nakilala kita, ganon din po ngayon, mahal na Panginoon, hindi ka nagbabago. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, hallelujah. Mga kapatid ko, salamat sa mahal na Panginoon sapagkat meron tayong beloved parents in the Lord na sila po naging ehemplo natin, mga kapatid. Saan sila nagsimula? Saan ba nagsimula ang church na ito? 1975. Paano nagsimula ang ating beloved honorable pastor? Mahal. Piso. Piso lang sa bulsa, mga kapatid. Yan ang kanilang patutuo. At, mahal, nangangaral ang beloved honorable pastor, mga kapatid. Walang makain, mahal, sa kanilang bahay, kanyang pamilya. Ang ginawa, mahal, sinasanla ang barong. Ihubarin yung barong, mahal, isasanla, 1 kilong bigas. Naawa, mahal, yung mga nagtitinda, ibinabalik yung barong, binibigyan na lang ng bigas. Ang hihingi, mahal, ng mga buto-buto sa palengke, mga kapatid, para ilaga. Mahal, lagyan ng asin, ilaga, higupin, mga kapatid, mga buto. Kaya sa ilalim po ng bahay nila, maraming buto, nagtambakan ng buto. Dahil hinihingi lang sa palengke, sa hirap, mahal, ng buhay. Pero nagtiis sila, mahal. Sinagupa yung kahirapan, sinagupa yung mga problema, yung mga pag-uusig, mahal, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid ko. Mga minamahal, eto tayo ngayon. Amen? Eto tayo ngayon, pinagpala ng mahal na Panginoon. Bunga, mahal, ng kanilang mga sakripisyo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Kaya mahal, sinong hindi maglingkod sa dakilang Diyos? Hindi na tayo, mahal, ang nahirapan, hindi na tayo nagsakripisyo. Mahal, dumalo na lang tayo, tinanggap natin ang mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nanampalataya sa mga pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Mahal, at mga kapatid, nagkaroon ng katuparan sa ating buhay. Tinugon ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Pinagaling ang ating mga karamdaman, bunga ng ating kasalanan. Amen ba, mahal? Nulutas ang ating mga problema. At ngayon, payapa ang buhay natin. Amen? Kaya paano maglilingkod sa dakilang Diyos yung mga tumatanggap ng blessing sa mahal na Panginoon? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Sa aklat ng kalawang taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Yan ang mga Kristiyanong tinutugon ng dakilang Diyos sa panalangin. Mahal, ang kanilang pananaw, mahal, sa paglilingkod, beyond the visible. Amen ba? Believe that what you are pray for is granted. Amen.
Walang panalangin dito, may mahal, na hindi tinugon ang dakilang Diyos natin. Amen po ba? Kinakailangan lang magkaroon ka ng confidence. Ano ba yung confidence? Sumasandig ka sa ating mahal na Panginoon. Siya lang ang ating inaasahan. Amen ba? Kaya fight with a good fight of faith. O yun mahal, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, sabi ni Pablo. What is the faith, mga mahal? Ano man, mga kapatid ko, ang hinihingi mo, believe, ito po'y naririnig ng dakilang Diyos natin. Kaya kaninang inawit natin, mga mahal, yes, I hear you, mga kapatid. Hindi matapos ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, mga mahal. Amen? Ano yung nakita nyo ron, mga kapatid? Habang inaawit natin, mga mahal, yung yes, I hear you, walang tigil ang kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Yung kanyang grasya, yung kanyang biyaya, yung kanyang santong espiritu, ibinuhos sa ating kalagitnaan. Anong ibig sabihin? Yung yes, I hear you, yun ang kanyang pangungusap sa atin sa umagang ito. Na huwag kang mag-alinlangan. May Diyos tayong nakikinig sa ating panalangin. Amen? Nasabi ng awitin, may mahal, kapag naramdaman mo yung kanyang matamis na presensya, naririnig ka niya sa iyong panalangin. Nakikita ka niya, alam niya, mga mahal, yung inyong kalagayan. Amen? Just live in the finished work of the rich Jesus. Amen? Manatili tayo. Saan tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Isa pang talatang napakaganda, Isaiah chapter 65, verse 24. 65, verse 24 ng Isaiah. Tingnan natin. Book of Isaiah, chapter 65, verse 24. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Amen. Amen. Hallelujah. Ayon sa Isaiah 65:24. At mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Nangusap ang dakilang Diyos natin sa talatang ito. And it shall come to pass that before they call, mga minamahal, before they call, I will answer. Bago sila tumawag, diringgin ko na sila. Amen? Hindi mo pa hinihingi, alam niya na yung ating kailangan. And while they are yet speaking, I will hear. Habang nagsasalita sila, habang kayo'y nagsasalita, mga anak, makikinig ako. Amen ba? Praise the Lord. Hindi pa kayo humihingi, tutugunin ko na kayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, may mahal. Amen. Hindi pa kayo humihingi, alam ko nang inyong hihingin. At eto, I will answer, sabi ng mahal na Panginoon. And while they are yet speaking, I will hear. So receiving is done before you pray. Yan ang analyze, mga mahal, ng talatang yan. Binibigay na ng mahal na Panginoon ang kailangan mo before you pray. Amen? Kaya maniwala ka, manampalataya ka, huwag kang mag-alinlangan. Sabi ko sa inyo, opposite ng faith, doubt. Opposite ng faith, mga minamahal ko. Ano pa, mga kapatid? Unbelief. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, ang gagawin lang natin, mga kapatid, mabuhay sa pananampalataya with action. Faith, action of praying, mga minamahal ko. Confessing, yan ang gagawin natin. Giving, mga minamahal. Magbigay ka sa gawain ng Diyos, mga kapatid ko. Amen. Giving is receiving, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya sasabihin naman ng mananampalataya, mahal na Panginoon, walang-wala na ako. Walang-wala ako ngayon, talagang zero balance ako. Pero uunahin kong gawin ang kalooban mo. Amen. Uunahin kong gawin ang kalooban mo. Alam kong gagawin mong posible ang imposibleng bagay sa buhay ko. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Diyan lang mga minamahal. Unahin natin ang mahal na Panginoon. Give your life
to this Jesus, mga mahal. Serve Him, mga kapatid. Paglingkuran natin siya. Glorify Him. Itaas mo ang mahal na Panginoon sa buhay mo, mga mahal. Amen? Bigay natin ang best natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, yung talata, mga kapatid ko, na napag-aralan natin kanina, sabi ng talatang ito, mga mahal, then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Sabi ng mahal na Panginoon. Ayon sa inyong pananampalataya, mga mahal, yun ang mangyayari sa inyo. Praise the Lord. Mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Huling talata natin, mga mahal, alam nyo ba na ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko, ay naghihintay siya, mga kapatid ko, ng ating panalangin sa kanyang trono ng biyaya. Alam ba ninyo na hinihintay palagi ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin sa Kanya? Amen? Tingnan nyo ang John chapter 16, verse 24. Umanda na po yung ating mga awit, yung ating mga nunugtog, mga minamahal ko. Amen. John chapter 16, verse 24. Hitherto have you asked nothing in my name? Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa tamang panahon, ating awitin ito, mga mahal. Sabi po ng John 16:24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Mismo ang dakilang Diyos nagsabi. Hanggang ngayon, mga anak, wala pa kayong hinihingin anuman sa pangalan ko. Magsihingi kayo. Magsihingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen? Inuutusan tayo ng mahal na Panginoon, anak, humingi ka sa akin. Magsihingi kayo para lubos ang inyong kagalakan. Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, mga mahal, awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Praise God. Tatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng bata ako ay may ninanais, sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niyan di ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin ko, ang Diyos ay may sagot. Hindi ka pa iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya
Tulad ng bata ako ay may ninanais. Sa buhay ko ay nais maangkin. Ang hangarin niya'y di ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin may layunin. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganda. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Yes, God. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin ko, ang Diyos ay may sagot. Hindi kapag iba ang nais niya. Kung minsan maghintay ang itugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Minsan pa, ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puring ka mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang mga salita. Minsan ang mga pinaalala po sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, ano ang mensahe? Ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ay nakikinig sa atin.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Believe and you shall receive. Amen. Praise the Lord. According to your faith. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po yung manalangin, ating pong ipanalangin. Hallelujah. Itong John 14:14. You shall ask anything in my name. Hallelujah. And I will do it. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pinauna na po, hallelujah, tinuturo na po sa atin ang ating pinakamahal Panginoon kung ano po ating gagawin, ano po ating sasambitin upang tayo po ipakinggan ng ating dakilang Diyos. Sumampalataya na lamang po tayo sa mga pangako sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Tayo po yung magpapakumbaba sa unang dalahin po nating Brother Pastor. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yes po, dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at baka parehang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. In the mighty name mo po, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, narito po yung mga anak. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na yung napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat, mahal Panginoon. Tinuturo niyo po sa amin kung ano po aming gagawin. Upang aming matanggap ang aming mga hiningi sa mga kaparehang pangalan na aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Tulad nga po, mahal na Panginoon, sa mga sinasabi sa mga pag-aralan sa umagang ito. John 14 verse 14, oh God, hallelujah, hallelujah. If you shall ask anything, hallelujah, in my name, I will do it. Upo, mahal na Panginoong Isus, sa inyong mga kaparehang pangalan na aming pinamahal, Peso Kristo, sa pauna panalangin po ng aming minumahal at gilang pastor, will this adal, meter in time prophet, oh God, una-una po aming hiningi sa iyong mahal na Panginoon, ibalik niyo po aming ng pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos. Dagdagan niyo po aming panampalataya sa iyo. Pagkaluban niyo po kami ng tunay na banal na takot sa pagkakasala sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin maging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik aming pinakamahal na Panginoon. At patuloy din po namin nilalapit, pinaabot sa iyong mahal na Panginoon. Patuloy niyo pagpalain yung mga anak. Patuloy niyo po na ang pangalan ni Banal Grisya sa dakong narito. Alisin niyo po ang mga problema, mga karamdaman sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Ang mga kahirapan, alisin niyo po, mahal na Panginoon. Bigyan niyo ang puso ang bawat isa amin na nagmumula sa iyo. Kaisipan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At patuloy din po namin pinapasalamatan at pinapaabot sa iyo, dakilang Diyos. Patuloy niyo pakaloob ang mahabang buhat kalakasan ng aming minamahal at gigalang na pastor, mahal na Panginoon. Sampo na kilang minamahal, mga anak, kilang mga mahal sa buhay. At patuloy pagpalain, Banal Grisya, sa dakong narito. Punuan niyo ang pangalan ni Banal Grisya, O God, ang mga workers, sa lahat ng mga ral, ang bawat membro ng banal ng gawain ito, dakilang Diyos, ay panghawakan niyo ang bawat is amin, maging karapat dapat, at handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay may samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus, at pamagsabing Amen. Amen, praise the Lord, hallelujah. Alliance po natin ating mga sarili, gawa ng kawi ating sawatain sa mga parang pala ng ating pinakamahal Panginoon. Sakop pa rin po yan. John 14:14, hallelujah. Sa unang dalayan po natin, Brother Pastor, tayo po sumampalataya sa ating dakilang Diyos bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, panglupay-pay, dalawang kamay po ating itataas. Upo ang aming pinakamahal na Panginoong Jesus, narito pa rin po kami, mahal Panginoon, sa mga pangailangan sa iyo. Patuloy po namin nilalapit, mahal Panginoon, sa mga parang pangalan, O God. In the mighty name of Jesus, so nang dalayan binamalo Pastor Lisa Dalmida, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming sinasawata, we rebuke lahat ng uri na gawa ng kaway. Demons of carnality, pride of life, vainglory, panglupay-pay, panlalamig. Demons cast out in Jesus' name. Evil thoughts cast out in Jesus' name. Problema, kahirapan, karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Be blessed, be healed in Jesus' name. Lahat ng paggugulo, pang hallelujah, gawa ng kaway. Demons cast out right now. Cast out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atin na po inangkin ang katugunan ng panalangin. Dahil yan po nga sabi, haluturo lang ating dakilang Diyos. You shall ask anything in my name, I will do it. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ng ating pinamahal pa sa Kristo. At patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Pinoon sa pamitan po natin pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal pa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. We love you in the Lord. Hallelujah. But there is Jesus loves you more. Amen, praise the Lord. Patuloy po natin. Hallelujah sa ating banal na gawain. 3 beses po ating panambahan. Amen, glory to God. God bless you po. Brother din Preacher Brother Di Guzman. Sa sita natin lagay ng Diyos. Natin yung pakinggan.
Maraming salamat. Patuloy po tayo pinagpapala ng ating pinakamahal na Kristo. At sa ating announcement, narito po ang ating beloved elder, Brother Tali Truyo. Sa ating mga announcement, habang lumalapit po ang ating beloved selected adults choir sa